po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. At sa umagang ito ay nagpapatuloy tayo sa pagtalakay sa 10 utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa 7 utos na. Ganito po ang sinasabi: huwag kang mangangalunya niya. Exodus chapter 20 verse 14. Bakit kaya isinama ang kautusan ng Panginoon ang pangangalunya niya? Nakita ng Diyos na ang pagsasamahan ng mag-asawa ay nakasandig sa isang mahina at mababasaging pundasyon. Ang pagtitiwala sa isa't isa, ang pag-ibig na namamagitan sa mag-asawa ay pinalalalim ng kanilang pagkakilala sa isa't isa. Kaya't ang pagtataksil ay ang pagtatago ng isang bahagi ng pagkatao, ang hindi pagbibigay ng lubos ng sarili sa kabiyak, ang katapatan ng nangangahulugan ng pagiging bukas sa isa't isa na walang anumang lihim na itinatago. Ito ang nagpapalalim sa pagkakilala ng mag-asawa sa isa't isa, nahahantong sa katatagan ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa isang panahon na ang ating katwiran bilang mga tagasunod ni Jesus ay dapat higit pa sa katwiran ng batas. Sa Matthew chapter 5 verse 28 ay sinabi ni Jesus, "Ngunit sinabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso." Kay Jesus, iniisip mo pa lang na gumawa ng masama ay nagkasala ka na. Kinikilala ng 7 utos na ang pag-ibig na namamagitan sa mag-asawa ang siyang nagpapayabong sa kanilang pagsasama na nahantong sa mahabang panahon. Ang pag-ibig na ito ay lumalalim habang tumatagal. Sa pag-iisang dibdib, mga kapatid, ng lalaki at babae, ang dalawang pusong nag-iibigan ay nagiging isa. Ang babae ay kumukumpleto sa pagiging lalaki ng kanyang kabiyak. Ang vice versa. Kaya nga sa kanila kasalang Kristiyano, maaaring itinuturo sa mga nag-iisang dibdib na tungkulin nilang panatilihing malinis, sagrado ang kanilang relasyon sa bawat isa. Ibig sabihin, hindi na sila nakikialam sa iba. Hindi na sila titingin sa iba. Hindi na rin sila maghahanap pa ng iba. Dapat ding maunawaan ng mag-asawa na ang pagtataksil na tulad ng pakikiapit o pangangalunya ay hindi lamang tuwirang paglabag sa marriage vow, kundi winawasak nito ang pundasyon ng relasyon ng mag-asawa, ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa ating kapanahunan ngayon, wala nang itinatangi ang 7 utos. Sinasaklaw ng 7 utos ang dalawang partido sa relasyon ng mag-asawa, ang lalaki at ang babae, at inuutosang huwag mangalunya ang lalaki at maging ang babae ay inaatasang maging tapat sa isa't isa sa buong panahon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Tunay nga, mga kapatid, na ang Panginoon ang nagtatag ng isang pamilya at ang marriage ay sagrado. Ito ay mula sa ating Panginoon. Kaya nga, dapat ay panatilihin nating malinis, panatilihin nating tapat, at panatilihin natin ang pag-ibig sa isa't isa. At upang magawa natin ang isinasaad dito sa 7 utos ng Panginoon, kinakailangan
Ang pagsasama ng mag-asawa, lalaki at babae, ang sentro ng kanilang relationship ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa pamamagitan niyon, tutulungan niya na maging matatag, maging maayos, maging tapat sa isa't isa ang samahan ng mag-aasawa. At dahil doon, tayo ay makakatupad sa ikapitong utos na sinasabi sa bawat isa sa atin, huwag kang mangangalon niya. Nawa ay tulungan tayo ng Panginoon upang maisagawa natin ito sapagkat ito ang nais niya sa bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan buhat sa iyo sa pamamagitan ng ikapitong utos na inihayag sa bansang Israel at maging sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo nga po, Panginoon, ang bawat pamilyang binuo mo, tinatag mo, Panginoon, na manatili ang pag-iibigan, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan. Nawa, Panginoon, maging maayos ang relationship ng bawat mag-asawa sa tulong mo, dakilang Diyos. At nawa, panatilihin mong buo ang bawat pamilya at maramdaman ang iyong presensya, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, mga nakikinig sa mga oras na ito para sa aming morning devotion. Salamat po sa kanilang mga buhay. At anuman po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng magandang kalusugan. I-bless niyo po sila ng maayos na kalusugan, ng humihingi ng kalakasan. I-restore niyo po yung strength na nagmumula sa iyo. Ang humihingi ng blessing, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. At nawa, ikaw ang patuloy na sumama sa bawat isa sa amin sa kabuuan ng araw na ito. Alalahanin namin yung mga pagtitipon, yung mga midweek service na sinasagawa ng mga churches upang patuloy ka naming mapapurihan, mapasalamatan, at maitaas ang iyong pangalan. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy ko pong pinagpipray ang bawat pamilyang Pilipino. Panatilihin niyo po ang katatagan, ang pag-iibigan, ang pagmamahalan. At nawa ay ikaw ang pumagitna sa kanila upang maging matatag ang relationship ng bawat isa. Thank you po, Lord Jesus. Patubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan dahil kung kami nawalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Bless niyo po ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Protektahan niyo po sa lahat ng mga nagbabalak itong sakupin. Bigyan niyo po kami ng maayos na panahon upang magkaroon kami ng maayos na pamumuhay, panatilihin ang kapayapaan, pagkakaisa, kaayusan sa aming minamahal na bansa. At nawa sa pamamagitan ng broadcast na ito, maraming makakilala sa iyo, lumago, tumatag, tumibay ang aming pananampalataya. Pinagpipray din namin sa iyo si Ate Sol sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya na bahagi ng workers, staff ng CUMC family. Marami pong salamat sa kanyang buhay. At pagpalain niyo po kami at samahan sa kabuuan ng araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para ngayon sa araw ng Wednesday, July 10. Binabati po natin si Ate Sol mula po sa Crossroad United Methodist Church, sa workers staff ng CMC family. Kami po ay bumabati ng isang mapagpala at maligayang kaarawan kay Ate Sol. At sa lahat ng mga may birthday, happy birthday po sa inyong lahat.
At sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito sa ating morning devotion, marami pong salamat. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Paalam!